biblical foundation. No? Dapat hindi kwento ni Mang Tomas yung sinilay mo. Di ba? O kaya mga napanood mo na sa joke doon sa FB. No? Kailangan malilib. Mababasa niya, siya mismo nagbabasa. Okay? So, rooted in Scripture, ensuring the message remains Christ-centered and gospel-driven. Sinisigurado mo na yung binabahagi mo sa Kanya ay nagsisimula sa salita ng Panginoon. Kasi kung kwentong kutsero lang yan, wala talaga mangyayari. Ang sabi ng Apostle sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, for it's the power of God for salvation to everyone na naman, no, who believes." To the Jew first and also to the Greek. So, biblical foundation dapat siya. Pangalawa is, of course, Holy Spirit-led. So, dapat hindi tayo napapangunahan ng ating mga opinyon, ng ating sarili, kundi pinapakiramdaman mo yung banal na Espiritu. Pinapakiramdaman mo yung leading sa'yo ng Holy Spirit. Kung kailangan mo na siyang patanggapin, hindi mo kailangan tapusin yung bultok. Kasi nga, basag na eh. Kung baka talagang wala na, kumukain pa lang. O di, patanggapin mo na. Hindi mo na kailangan tapusin yung one bullet of truth. Then, of course, authentic lifestyle. Ano ba yung sabihin nito? Living a Christ-like life that reflects the message being preached. Ito yung hamon naman talaga sa atin, mga kapatid. Although we are not yet perfect, but at least nakikita sa atin, no, yung pagbabago ng Panginoon sa buhay natin. Nakikita sa atin yung tawag na Christ-like attitude, na dati tayo ay magagalitin, ngayon unti-unti nang nawawala yung ating galit. Yan, di ba? Kasi minsan naman tao minsan mapagmasid eh. Mapagmasid. So sa mga especially sa mga new believers, mapagmasid pa yan. Kaya, yun, kailangan tayo mismo, ito tayo mismo, Lord, ako mo ba talaga ay nakakasunod sa pagiging wangis mo? Kung hindi man, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan, tulungan mo ako makasunod sa iyo. Sabi ni Apostle Paul, "Follow me as I follow Christ." Ano sabi sa Matthew chapter 5 verse 16? "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." So usually ang mga new Christ, ang mga tao na wala pa sa Panginoon, of course, ang immediate nakita sa atin kung ano yung ginagawa natin. No? Kung ano yung pwede mong, minsan, kung ano yung pwede pakinabangan sa iyo muna. Kaya sila lumalapit sa atin, may pakinabangan sila. So, minsan, ganun sila eh. Pero once naman sila yung ikulik mo sa Panginoon, magbabago ang mindset nila. Kaya so, umpisa lang, okay lang yan, na pinapakain tayo, okay lang yan, na medyo nililibre mo lagi, kahit na ilang buwan, ilang ano. Pero kung intention mo talaga ang tao na malapit sa Panginoon, reward mo kay Lord yan. Ayan ba? May price ka sa Panginoon. Okay? So, authentic lifestyle. Ano pa? Of course, relational approach. Sakto-sakto dito sa ating each one for Jesus. So, ano tayo? Relational approach natin. Ayan. Building genuine relationship and earning trust before sharing the gospel. Kumbaga, huwag agad na parang, pakiramdam mo muna. Yung, alam mo, puntang sa church, tapos ito yung gagawin namin. No? Ano muna, puno yung muna yung loob. Kaya sabi ni John Maxwell, touch first the heart before you ask the hand. Diba? Kumbaga, hey, bayaw mo na, pakainin mo muna. Diba? Sa ating mga Pilipino, madali lang tayo kasi libre mo sa dalawang besya, talagang mag-open na sa yan, di ba? Ganun yan eh. So, kumbaga, do anything na talagang makuha mo na yung trust niya sa'yo. Para before mo siya ma-reach out. Sabi sa Thessalonians, chapter 2, verse 8, sabi niya, "We love you," sabi niya so much, "that we shared with you not only," sabi niya ganyan, "God's good news, but our own lives too."
Hindi lang namin sa inyo ipinarating ang salita ng Panginoon. Ang kabanalan ng Diyos, ang kanyang kaligtasan sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus, kundi maging ang aming mga buhay ay binahagi namin sa inyo. Ibig sabihin, all that Paul have, binigay niya. Time, effort, and resources. Kasi nga bakit? Relational act. Hindi pagka-share mo ng one word of truth, wala na. Hindi ganon. Hindi ganon tinuturo ng Biblia. Kaya dapat aabutin natin sila. We share what do we have para magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa mga taong pabahagian natin. So ano ba? Okay, so clear and simple message. I think one bolt of truth is tamang-tama lang. Alam niyo po, marami pong alam na way na pag-share ng evangelism, ng gospel. Ito lang yung mga iba talaga, marami nang kakabisaduhin. Ewan ko lang kung nabutan ni Ate Balot tsaka ni Ate Yoli yung EE, Evangelism Explosion. May script po yun na mahaba. Ang mahaba nun, ilang siguro, mga 15 mga verses na kakabisaduhin nyo. Pero naging effective yun. Ang dami pong mga nakakumila sa Panginoon because of the technique method. Sabi ko, kung yun ang ituro ko sa inyo, nako, sabi ko, pag-memorize pa lang ng mga verses, baka kahit tamang-tama talaga yung one bullet of truth. Yeah, the simplest. Pastor, the simplest talaga. Napakasimple. Kaya nung narinig ko, actually, isa siyang kaibigan kong pastor yan, nakita ko, nag-share siya, tapos matan ako ng seminar niya, nakita ko, wow, napakasimple, minaster ko rin talaga yun. Minaster ko pa talaga siya, talagang ang dami kong pinag-sharean din. So hanggang naging natural sa akin. So communicating the gospel in understandable way, avoiding unnecessary complexity. Yan. So huwag tayo sisigit na, alam mo, ang kabayan ng kasalanan is kamatayan. Alam mo yung kamatayan na yun, sa kusong kalma. Pagpapaka ako yun, pinakomplikado mo lalo, di ba? Ganito, sabi ko, ano ba nangyari? May medical explanation yan eh, bakit talaga? Ginawa mo komplikado yung pag-share mo, di ba? May mga medical, ka pa, expert ka pa na sinasabi. Tsaka later on na yun, basta sabihin mo na yung pinaka-simplest na tayo makasalanan, no? At ang kasalanan yan, ay pag hindi natin nagawa ng paraan, may kabayaran yan. Ang kabayaran yan, kamatayan. In fact, sa Revelation chapter 21, verse 4, ay verse 8, no? Na second death, no? Ano sabi doon? Yung mga huwad na propeta. Diba? Yung mga sinungaling. Oh, dadali sa impyerno at yun po yung second death. Whether you like it or not, whether you believe it or not, that's the Bible. Diba? So, yun lang. Ganun lang. Lilid mo lang siya doon sa sa mga Bible verses. Okay? Tama sabi ni Brother Ace, no, yung pinapabasa mo sa kanya, kasi hindi niya kanya i-argue yung Bible eh. Hindi niya kaya i-question, sabi, Bible na nga yan, ba't niya pa i-question? So yun lang. Sabi ni Apostle Paul, I pass on to you what was most important and what had also been passed on to me. Okay? Christ died for our sin. Yun lang. Just as the scripture said, He was buried and He was raised from the dead on the third day, just as the scripture said. But very certain. Very certain. Senior research. Very certain na. Okay. Siguro may kadugtong kasi yan sa Hindi ko lang siguro nabura. Ayan, so simple, clear and simple message lang. Ano pa? Contextual relevance. Ayan. So, sabihin, adapting the methods to cultural or personal context without compromising the truth. So, iba, pagkausap mo ang kumpare mo, at kausap mo yung pamilya mo, magkaibang konteksto yan eh. So, magkaiba rin yung words na binibitawan mo dapat. Kaibigan mo, magkaiba rin. Kay schoolmate mo, magkaiba rin. Kasi bakit may mga common denominator kayo? Pag schoolmate mo yan, pag-usapan niyo muna yung nung high school kayo, yung college kayo, nung elementary kayo, para mabilis mo lang muna yung So, adapting methods to cultural, personal context without compromising the truth. Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 9, verse 22, when I am with those who are weak,
I share their weaknesses. For I want to bring the weak to Christ. Yes, I try to find common ground. You know, the word common ground. With everyone doing everything I can to save someone. So si Apostle Paulo, ano talaga, strategist talaga siya. Tactician talaga siya with regards sa pagpapalagan ng salita ng Panginoon. Diba sabi niya rin, if you are the Jews, I'm a Jew. If there is a Greek, I'm a Greek. Sabihin, talagang hinahanap niya kung saan siya pwedeng magkaroon siya ng common denominator at ma-bridge niya lang ang salita ng Panginoon. Kasi nandoon yung trust eh. Kumbaga, contextual at relevance sa Apostle Pablo. So, yun. So, kaya yung approach, isipin nyo rin, share ba yung pumari ko, ano ba yung mga alak-ala namin, yung talaga pagtatawanan muna namin. Para yung connection muna. Share. Kung sa pamilya naman, so, ano naman yung mga kwentuhan namin noon nila mama at papa, ng mga kapatid ko, talagang pwede na yung papagsaluhan muna. Tol, alala mo yung bata tayo, pinalo tayo ni nanay, dahil sa tigasan natin, ano pa mga kwentuhan muna? So, connect muna tayo, may rapport muna. Kung magulang ka naman, anak, naalala mo, bakit kita noon hindi pinakain ng isang araw? Ganun. Pag malalaki na yung mga bata, di ba? Opo, ganyan. So, yun muna. So, sabihin, pag ganun yung ginagawa mo, pinocontextualize mo na yung pangyayari. Kasi bakit? Ang aim mo is to share the gospel. Okay? Then, of course, ito na yung matindi. Follow up and discipleship. Helping new believers grow in their faith and integrate into a Christian community. Kailangan talagang kasama sila. So, sa mga sinisira nyo ng kapamilya nyo sa Pilipinas, kailangan ipag-pray natin na merong mga churches na ma-channel natin sila doon. Talagang kung meron tayong kakilala, meron tayong mga kakilalang mga pastor na pwedeng kumabot sa kanila, gagawin natin yon as continuity ng kanila tanggap sa Panginoon. Of course, yan yung sabi sa Matthew chapter 28 verse 19 that go and make disciples of all nations. So, ayan. And yun lang po, yung how to have effective evangelism. Okay, the next tayo. May tanong po ba? Or may addition? Paano tayo maging effective sa paggawa ng Panginoon? The next is witness. Ayan. Ano ba sabihin ng witness? We are called by God to be His witness. Ano sa Tagalog ang witness? Saksi. Saksi, no? Pero hindi tayo ni Jehovah. At tayo mga totoong saksi ni Jehovah. At tayo rin yung mga totoong iglesia ni Kristo. Amen ba? Hindi sila, kundi tayo. Ayan. So we can claim it na tayo saksi ni Jehovah. Kasi because Christ, Yahweh is Jehovah. So saksi tayo na totoo ang Diyos. At tayo talaga yung mga tunay na iglesia ni Kristo. Okay, sabi doon sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So ano ba yung definition ng witness? Referring to Acts chapter 1 verse 8. So the word witness in this verse comes from the Greek word martyrs. Di ba? Naga natin yung word na martyr? Martyr ka talaga. Di ba? How do you understand martyr? Sige ba? Explain niyo po. Ha? Ha? Martyrs, ha? Ha? Dying for a cause. Which refers, sabi niya ngayon, no? To someone who testifies to what they have seen, heard, or experienced. Sa naiintindihan natin. Ito kasi, based on Acts chapter 1 verse 8. So, yung sinabi doon na actually marturio or martus. Ayan, martus. Sa Greek is ito pala. Nagsasalita,
Doon sa nakita. Ano ba nakita nila? Diba si Jesus Christ? So, witness sila. So, Acts chapter 1 verse 8 is telling, Jesus is telling his disciple that they will bear testimony of Him through the power of the Holy Spirit. This includes the tatlong bagay. Ano yan? Number 1 is as eyewitness testimony. Kaya laging ang argument diyan, totoo ba ang Kristo? Yes, kasi bakit? May mga testimony, may mga eyewitness testimony. Sabi na dito ang Biblia, meron kasi, may mga nagpakita, may mga nagsulat po kasi. In history, marami po tayong ebidensya. No? The apostle had personally seen Jesus' life, death, and resurrection. Kaya nung namatay si Judas, sino yung kapalit na apostol? Ano yung requirements? The one who sees. Diba? Kaya nga si Apostol Pablo, naging apostol siya kasi bakit? Nakita niya mismo si Jesus Christ eh. So yun yung yun the time, yun yung pag-apostol ka, yun yung category kung paano yung apostol ka. Eh ngayon, marami nag-claim na apostol. The other word of apostle is episkopos. In Greek, it means is para siyang overseer. Ay, mahirap din matawag ng apostol, para bang ayan. Di mga Christian mission, marang title puro title na lang yung gusto. Apostol, bishop, reverend. Sabi ko minsan, nilagay sa pangalan ko red. Ano yan? Sabi ko, revolver. Wala din kailangan pagandahin na yung mga natin. Dapat na siguro yung brother, di ba? Yan, ano pangalawa is spiritual testimony. Through the Holy Spirit, they would proclaim the gospel with boldness. Totoo lang, ang magbibigay sa atin ng katapangan para masabi mo ang word of God sa tanong Panginoon o ang gospel, ang banal na Espiritu. Kaya kailangan spirit-led talaga yung pag-i-evangelize natin. Hindi dahil sa ating kakayahan. Kahit na na-master mo na yan, always ask the Spirit of God. Master mo na nga, takot ka na mag-share. Wala rin, di ba? So the boldness should becomes from the Holy Spirit. Then, sacrificial witness. The word martyrs later, okay, came to mean one who gives their life for their testimony, leading to the English word martyr. So yung mga apostol, ito mo yung buhay ng mga apostol, di ba? They become martyr to what they are testifying. Hanggang sa mamatay sila. Kaya nga, isa yan sa mga great argument natin na totoo ang Ebanghelyo. Kasi bakit? Sino ang magpapakamatay kung sinungaling ang mga yan? Di ba? Sino magpo-proclaim ng panahon nila na even in the front of the captains of those soldiers, sabi nila totoo si Kristo. Kung hindi totoo ang Ebanghelyo, papakamatay ka ba sa kasinungalingan? Meron namang nagpakamatay dahil sinungaling siya? Wala. Hindi. Bibiruin pa lang na yun. Parang yung kwento, di ba? Na may kaibigan ng tatalo. Tapos nagpa-counsel sa pare. Sabi niya, ba't ka ba napasugo si magpapa-counsel ka sa akin? Kasi po, mother, may problema ako eh. Ano ba yon? Yung kaibigan ko kasi tatalo kami napatay ko po siya eh. Ano ba siya magtatalo ninyo? Pinipilit niya kasi na totoo si Mama Mary. Sabi ko hindi. Ikaw pa father, totoo si Mama Mary sa'yo? Sabi niya. Dati, totoo sa akin pero pilit na lang eh. Dahil niwala ako pero pilit na lang eh. Di ba? But itong mga apostol, talagang they're willing to die for the gospel of Jesus Christ. Yun ang pagiging martyr. Sabihin, pag kinurok-examine mo yan, sino ka naman talaga ang mananindigan sa kasinungalingan? Totoo kasi may nakita sila na transform yung buhay nila. Kaya ang ating Ebanghelyo, our gospel of salvation is totoo. Hindi ginawa ng mga sinungaling na tao. So yung kasi yung mga accusation of the skeptics. Myth lang naman ang inyong Ebanghelyo. Gawa ng tao lang yan.
Kaya pag gano'n sila, sino ang makapamatay sa sinungalingan? Wala. Di ba? Kumbaga, madali mo na sabi, hindi, binibiro na po kayo. Yung pagsayo po namin, hindi naman totoo yan. Pero hindi eh. Totoo kasi ang Ebanghelyo, totoo ang Panginoon Jesus. Kaya, willing to die for the gospel of salvation. To share with other people. So yan po, so definition of witness. Nagmamay tayo. So ano ba yung foundation to be strong and effective witness of Jesus? Ano ba yung dapat strong foundation? The key to effective witnessing of Jesus is not just about sharing the gospel, but doing in a way that touches hearts and leads people to real encounter with Christ. Ha? So dapat yan. So, hindi lang dapat natin simple na binabahagi ang Ebanghelyo, kundi number one, yung puso talaga. And hindi lang yun, right after you speak with them, nai-encounter nilang Panginoon. So, yan dapat. So, ano ba yung mga foundation nito? Okay? Natasa natin kanina yan. Natasa natin yan. Kailangan led siya by the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit to guide your words and timing. He is the one who convicts hearts, not us. At wag din tayong kumbaga, too much effort, no? Parang pag hindi siya pumunta or hindi siya swipo, masinara mo na, parang walang response. Huwag naman pa mo. Sabi ko na nga, kaya ayoko mag-share eh. Hindi ako pinapansin eh. Huwag gano'n. Hayaan mo lang, di ba? Ikaw mismo yung disguise, yung tao, di ba? Huwag gano'n. Continue to share the word of God. Makinig mo sila o hindi. Hindi mo na problema yun. Masakot sa atin, ibahagi mo ang salita ng Panginoon. Ano sabi niya po sa kay Timothy? Preach the word, di ba? In season and out of season. Kung sino yung maniniwala, sila yung may kaligtasan. Yung mga baliwala, hayaan mo lang una. Baka later on, maiisip niya na, bago sila mamatay, may tama yung Ebanghelyo, di ba? Nasave pa rin sila, di ba? Dati alam eh. Kaya keep up sharing the word of God. So build genuine relationship. Yan na rin kanina, natin yan ayan, ito maganda. Share your personal testimony. Of course, para maging relevant ang Ebanghelyo sa ibang tao, sabihin mo yung experience mo sa Panginoon. Ikaw mismo yung magsalita. Alam mo kasi, kaya alam mo naman ako, kaibigan mo lahat yan. O pamilya mo yan. Ito lang, kung ano yung pinagbago ko na. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko kung hindi ko narinig ang salita ng Panginoon. So, personal testimony. Kung meron kang mga miracle moment na dati ng disgrasya, binuhay ka ng Panginoon, yun ang mas powerful yun. Kaya ako nagawa ko, yung mga problema ko, alam mo ba, may mga matinding problema dati, kikala mo naman ako, dahil yung problema, alam mo ba, sasabihan ng Panginoon, solve yun, yung mga testimony. Share your experience with the Lord. Ang sabi doon sa Luke chapter 2 verse 20, the shepherds returned. You know the story, di ba? Return, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been. Yan, share natin yung experience. So sino yung mga shepherd during that time? An outcast in the society, pero sila yung nag-testimony, sila yung nag-praising God, sila yung nag-share na experience sa Panginoon. Samantalang yung mga religious leaders, wala siya ibang ginawa, kundi sumunod sa kalooban, sa kautusan, puro kautusan, di ba? Wala experience kay Lord, puro kautusan. Pero mga shepherd na to talagang experience the living Christ. Yun kailangan marinig ng mga tao. Paano ba naging buhay si Lord sa buhay natin? Kasi kung walang testimony yan, hindi magiging relevance yung gospel sa ibang tao. Keep the gospel simple and clear. And of course, follow and make disciples. So, ngayon mga kapatid, right after
na may share natin yung one volt of truth. Ito ngayon yung magpapatuloy doon sa ating sinimulan sa isang tao. Lalo na kung talaga